Marami ang nagulat sa balitang inaresto ang aktor na si John Wayne Sase matapos umanong barilin ang isang kaibigan sa isang lugar sa Barangay Sagad, Pasig City nitong isang araw. Base sa inisyal na ulat ng Pasig City Police, nakilala ang biktima sa pangalang Eugenio na pinagbabaril umano ng John Wayne gamit ang 45 kalibre na pistola. Naganap ang insidente dakong alas 7:30 ng gabi, 4 na beses umanong pinaputukan ni Sase ang biktima na siyang ikinamatay nito. Na-corner at naaresto si Sase sa isang hotel malapit sa lugar na pinangyarihan ng krimen base sa inisyal na pagsisiyasat. Narecover din ng mga rumespondeng otoridad ang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon sa mga investigador, posibleng nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ni Sase at Eugenio na nag-ugat sa matagal na nilang hindi pagkakaunawaan. Nagpahayag naman ng panghihinayang ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Fermin sa sinapit na ito ng magaling na aktor. Sa isang nakalulungkot na balita, of course, dahil dito po sa lokal na aliwan, isang personalidad na naman po ang nalagay sa alanganin. Ito po ay si John Wayne Sase, isang magaling na batang aktor na nahuli na po at nakakulong na at kinasuhan na ng murder dahil sa ginawa niyang pamamaril sa kanyang kaibigan. Romel, nakakalungkot. Sobra. Oo, yung mga ganitong pagkakataon na hindi mo maiisip na pangihinayang at lahat ng mga emosyon na sayang sana na iwasan ng mga ganitong mga pangyayari sa buhay niya. Although of course, alam naman po natin na noon pa man ay ikinakapit na at ikinakabit sa pangalan ni John Wayne Sase ang usapin ng droga. Hindi nga ba't noon pa naman talaga nagrehab na siya. Nabaril na rin ito noon di ba? At ngayon siya naman ang namaril. At inamin naman niya na siya yung bumaril ng 4 na beses. Paano niya di aaminin? Sa dami ng tao nakapalibot talaga nakita siya yun. At nagtago pa muna siya sa hotel, pero may nakapag-tip na nandun siya. Ano to nakakalungkot kasi para ba siyang nagkaroon ng halusinasyon, parang gano'n na meron daw kasing banta kaya bago siya maunahan, siya na nauna, parang gano'n. Ito ba yung sinasabing na prading na bad trip? Ito yung na bad trip. Ganun yun, Romel Pagka tayo ay talaga nilukuban ng emosyon, lalo na kung negatibo, yung takbo ng utak natin kumikitid. Ganun talaga nadadaig. Noon pa man po, itong si John Wayne, ngayon ko lang yata maikukwento ito, nakakasama namin siya dati sa kampanya ni dating Mayor Joey Marquez. Siyempre, malakas siya sa tao, di ba, pinapalakpakan dahil gwapong-gwapo at napapanood siya. Ang galing-galing nito sa Pangako Sa'yo. Hindi ko malilimutan yung eksena niya sa hagdan na umiiyak siya at pati sa dekada 70, di ba? At iba pa pong mga teleserye at pelikula ng ABS-CBN at Star, di ba? Nakakalungkot. Pag akyat niya doon sa entablado, si Tina pa nga nag-makeup sa kanya, wala siya makintab yung mukha. Tapos nung pababa na siya, pagkatapos siyang kumanta, tumatakbo siya sa hagdan, palundag. Sabi niya, wala po ba kayong naririnig na maliliit na boses? Kasi sinasabayan ako. Sabi ko, ano tong nangyayari kay John Wayne? Kasi po parang chorus, sumasabay po sila sa akin sa pagkanta. Parang ganon. Meron na siyang mga kaparaningan noon pa man. Pero nandoon yung pagsisikap niya na magbago, na nagparehab. Kaya lamang nagpaghupo pa rin siya sa kaway ng droga. Wala talagang kauuwian ang sino man na nakapailalim dito sa bisyong ito. Talagang nakakalungkot. Sayang ang daming nangangarap na maging John Wayne Sase, yung oportunidad na ibinigay sa kanya, di ba? Pero sayang na sayang talaga. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng mga proyekto, ng mga gusto ng mga artista magkaroon, at least kahit paano nagkakaroon pa siya ng teleserye. Pero doon sa panayam, sa palibot ng kanilang lugar sa Pasig, kung saan siya naninirahan, talagang bawat isang in-interview doon ay nagsabing dati na siyang pinoproblema doon sa komunidad dahil kapag siguro siya ay nababad trip, nanggugulo siya. Nanggugulo talaga siya. Talagang nanggugulo. Nang aaway, ganon. Kaya talagang dito lang mauuwi talaga Kasi hindi
nagpatalo siya, nagpadaig. Ayan. Oo. Sabi ni Dan Clavecilla, sadyang nakakapanghinayang po si John Wayne. Napakahusay pa naman. Sana matagpuan mo ang iyong sarili at ang Panginoon sa leksyon na ibinigay sa iyo ng tadhana. Tama yan, leksyon yan. Matinding leksyon yan. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, sayang talaga si John Wayne Sase. Ang galing pa naman niya sa dekada 70 bilang si Bingo. Akala ko pa nga noon nasa road to recovery na siya nung na-interview ni O.G. Diaz. Sa panahon ngayon, hindi na talaga sapat yung maayos na pagpapalaki lang sa mga anak. Bilang magulang, kailangan din nating kilalanin ang mga kaibigan nila para mailayo sila sa masasamang bisyo at peer pressure. Alam mo yung ganito yun, totoo yun yung kasabihan ipakilala mo sa akin ang 5 malapit mong kaibigan at sasabihin ko kung anong porsyento ang pagkatao mo pagkatapos ko silang makilala. Totoo yun. Alam mo yung peer pressure, yung napakalaki kasi nakaway din yung ugali ng mga nakakasama, di ba? Pero pinakauna na dapat pa rin nating tutukan yung sarili natin. Kung tayo ba'y papasok sa isang bisyo na alam naman nating walang magagawang maganda sa ating buhay. Oo, diba? yun. Ang unang-una dapat. Kailangan kahit naman imbitahan ka ng buong mundo kung matindi ang disposition mo na huwag kang magpatalo, di ba? Hindi ka naman talaga ay nako, sayang daw, sabi ni Marichu Permasyon, tama, sayang na sayang siya. Nay, sabi ni Ching Bautista Silverio, sana ma-rehabilitate rin si John Wayne. Sayang naman ang buhay niya. Wala talagang mabuting magagawa ang droga. Oo, hindi ba ito naman ang gusto natin, anak, di ba? Oo, sige, nakapatay siya. Inamin niya yung kanyang pagpaslang. At siya kinasuhan na ng murder. Pero yung kaso kasi ng droga sa tao, dapat sila nire-rehabilitate. Bigyan pa rin ng pag-asa na baka makapagbago pa. Di ba? Hindi naman po pwede na porque nagdroga, itatakwil mo na bilang bahagi ng lipunan. Dapat i-rehabilitate, di ba? Kalungkot ang nangyari kay John Wayne, naligaw na siya ng landas, magaling sanang aktor at kagwapo pa naman. Sabi ni Tita Nene Olanday, totoo po. Sabi naman ni Boycie, may bantaro sa kanya at sa pamilya niya, pwedeng totoo o halusinasyon niya. Sayang ka, John Wayne. Ganun yun di ba? Ang dami nagsasabi, yung mga gumagamit talaga ng droga. Meron akong kilalang aktor sikat, gwapo. Pero lagi niyang tinatanong, may sumusunod ba sa akin kanina? Ganon. Ako, minsan na niyang natanong, o makalawa, makaitlo. Meron po bang sumusunod sa akin kanina nung palapit ako sa inyo? Sabi ko, wala. Yung mga ganon. Ang tawag talaga doon, napapraning. Yung advance. Meron naman na isang female personality. Ayaw naman magkurtina ng manipis. Dahil kapag ka nakakagamit ng S, kailangan daw walang sinag ng araw. Kaya ang kanyang kurtina, mga velvet na kapal-kapal. O para wag pasukin ng sinag ng araw. Iba-iba po ang trip nila. Kaya itong kay John Wayne, halusinasyon ito na may mauuna ng papatay sa kanya. Kaya siya ang pumatay. Mga ganun Di ba? Ay, nako, sinayang mo buhay mo, sabi ni Boycie. At, oo, Sally, nako si Sally. Magandang hapon sa iyo, Sally, at tama, nakapanghihinayang talaga ang buhay na ito. Iisang buhay lang ay binibigay sa atin, dapat gamitin na natin sa pagpapakatino, di ba? Sayang talaga, nakakapanghinayang, di ba? Teka lang, titingnan ko lang kung itong yes, tumpaknay, ang sabi nga po, ni Charles Swindoll, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. At tama po, Nay, happiness is a choice po talaga. Totoo yan, di ba? Yung may mangyayari sa atin, okay, natural yan sa buhay ng tao. Hindi maiiwasan ang mga problema, ang mga paghamon. Pero kung anong reaksyon ang ipapalit natin doon sa problemang yon, doon nagkakatalo. Sa totoo lang. Correct. At kapag tayo'y naging negatibo, at kapag tayo naging emosyonal, talo, kikitid na ang daloy ng ating utak.
Yun. Tama. Tinatalo Kapag, talaga. oo. Kapag minsan nakakaranas tayong negative at pinili nating manatili sa negative, doon nakakawindang-windang lahat ng mga desisyon sa buhay. Totoo yan. Mm-mm. Yan. Sabi ni Wating-Wating ng London, nakakalungkot na isang batang nasadlak sa kaway ng droga. Sayang na talento, sayang na buhay. Tamang hinala or hallucination means tuyo na ang utak. Sayang, sabi ni Wating-Wating. Totoo yan. Nako. Totoo po, mga paranoid na po kasi silang mga users. Drug is the new root of all evils. Ayan. New. Kasi dati, pera ang sinasabi. At sabi ni Eddie Litada, yung iba naman na, yung epekto ay tila may bumabato sa kanyang bahay. Masama talaga ang epekto ng droga sa katawan. Sayang siya. Alam mo, Eddie Litada, napatawa mo ako dito. Kasi kilala namin ni Romel kung sino yon, di ba? Bigla-bigla talagang pumasok talaga na naman yung kwentong yan. Oh, at itong si Paulo Ubalde ng Biracatanduanes, sabi ko sa lahat, nalulok ring na si Gemma sa pagbabalkot at pag-iimpake ng jacket at t-shirt nyo. Ang tanong niya, nanay, pabulong po sa aktor at sa aktres. Alam mo talagang, eto, yun ang mga ayan nanay, sino po yung aktor at aktres? Nanalo pa siya ng Best Child Actor sa MMFF noon para sa dekada 70. At may boy group yan, sila dati. Tama ka, Von Belenario. Talented Napakagaling talaga to. umarte nitong batang to. Yun di ko nga malimutan yung sa pangako sa iyo eh. Mga gulgol, tulo, sipon, pawis, luha. Talaga, ang galing-galing niya. Sanay talaga si John Wayne. Sayang talaga si John Wayne. Sanay naman na inilagay ni Shoni. Sayang ang karera niya sa droga. Nako, hindi inalagaan ang kanyang karera. Taga-Sangad Pasig po siya. Oo, tama. At inirereklamo siya ng komunidad talaga. Dahil kapag siya'y nakagamit ng droga, kita mo, ang lahat doon sinasabi, hindi po siya normal. Namumula ang kanyang mata. Magalaw. At nag-uusap sila, kaibigan niya yon, ba't niya binaril, di ba? Yun ang mga tanong ng kanyang kakomunidad. Nakakapanghinayang. Okay. Ano ba? Tungkol saan? Kasi nasa post mo about drugs, di ba? Paano kami banta sa inyo? Meron pong banta eh. May banta po sa akin. Sandali lang. May banta po sa akin sa pamilya ko. Permiso din sa pamilya. Kaya, saglit lang. So, yun po. Pinikrutan na po ako eh. So, yun po yung last na ikot niya eh. So, nagsalita rin naman siya eh. Sa akin eh. Dire-diretso sila. Isang ikot na lang. Sapa. Tapos yun. So yung pag-uusap niyo yung tungkol yun doon, yung nakita kayo nag-uusap. Opo. Yun po. Yung halos araw-araw naman niya akong araw-araw niya po akong ginagano. Pinupunta tapos. Hindi naman po kasi doon siya nakatry, malapit lang doon sa and di ba kung anong motibo niya, bakit gano'n. Droga ba ito? Drugs? Hindi po. Anong pinag-ugatan ng pag-aaway niyo, sir? Wala pong pinag-ugatan eh. Yun lang po yung nagbabanta sa akin at nararamdaman ko po talaga na meron siyang gagawin na hindi maganda. At yun na nga po daw yung last na ikot niya, isa pa. Sinabi rin dun sa isang pinsan ko na siya na lang, iikot na ako sa parang gano'n. Tungkol saan, sir? Kaya ba't ganun? Ba't umabot kayo sa ganito? Hindi ko alam kung anong... Ako po kasi hindi ko po galing yung gano'n. Hindi ko po galing magbanta. So, siya po, hindi ko alam kung ano yung pinagbubutan niya, bakit niya gagawin sa akin sa aming pamilya. Thank you.